Whenever holidays come, palagi na ay dinadalaw ako ng matinding kaba. Lalo na nang minsang kinailangan ko umuwi sa Pilipinas para sa second anniversary ng YS. I managed to make an excuse not to come on the first year pero sa pangalawang taon ay hindi na ako pinayagan ni Daddy. Sa sobrang tindi ng kaba ko ay halos silahin ko ang oras para lamang matapos ang event na iyon. Ganun din sa ikatlo at ikaapat na anibersaryo ay hindi nagbabago ang kaba ko. Halos hindi din ako tumatagal ng higit sa 3 araw sa Pilipinas. Kada uuwi sa 3 araw na iyon ay halos hindi ako umaalis ng bahay. Kahit ang pagpunta sa restaurant namin ay hindi ako napipilit ni Mommy. I am just spending all those days in my room, secretly talking to Harvey's nanny over the phone. Katulad ngayon na nasa Pilipinas ulit ako para mag-organize sa birthday party ni Daddy. Honey won't be able to make it dahil meron siyang biglaang shoot sa Hawaii. But she will be here tomorrow morning. Gabi pa naman ang party ni Dad kaya makakahabol pa siya. Kakakuha lang po ng tulog, Madam. Nagtantrums na naman kanina dahil hindi ka nakita sa kwarto. Sabi ni Freya, ang bagong kuha kong yaya ni Harvey. Habang lumalaki ang anak ko ay nagiging maldito ito. He's now 4 years old at sobrang hyper kaya madalas nasukuan ng mga nag-aalaga. Pasensya ka na, Freya. I'll be there in 2 days. Just tell him that I just go out to buy his favorites. Sabi ko habang napapakamot sa noo. Kung hindi lang talaga siya kumuha ng facial features sa akin ay baka nabaliw na ako sa kakaisip kung paano pa siya itatago. Harvey resembles his father in so many ways. Kahit ang pagkahilig nito sa saging ay kuhang-kuha nito sa ama. At kung meron pang ibang ugaling naman na ito sa Kira na iyon, ay ayoko na lang isipin pa. Ipinalig ko ang ulo ng tila mamaterialize ang mukha nito sa imaginations ko. For the past years, and for those times that I have attended YS anniversaries, nakakataon na hindi nagkukrus ang landas namin. Maybe the heavens are making that possible dahil wala namang magandang maidudulot kung magkikita pa kami. The next morning ay naging abala agad sa buong bahay dahil sa magaganap na party ni Daddy. According to Mom, pili lang ang mga bisidang pupunta na halos karamihan ay mga member lang ng board ng Chu International at ng YS. Sa malawak na garden pinili magpaayos ni Mommy. Halos lahat ng nandito at nag-aayos ay mga staff namin sa restaurant. 2 chef ang nandito kaya paniguradong katakam-takam ang mga recipes na ihahain. Bandang tanghali nang dumating si Honey. She looks so tired at bago pumasok sa kwarto niya para magpahinga ay pasimpleng ipinaalam niya sa akin na nagpadala pa siya na isang kaibigan para makatulong ni Freya sa pag-aalaga kay Harvey. I hugged her tight and said thank you. Sa totoo lang ay sobrang handful ni Harvey kaya nakaramdam ako ng awa kay Freya nang tumawag siya sa akin. Wala naman ako magawa dahil iilan lang ang kakilala ko sa Paris na pwedeng ipagkatiwala ang sekreto ko. Majority of them were asking who is the father at sa tuwina ay sinasagot ko na lang sila na hindi na nila kailangan pang makilala dahil matagal na kaming tapos at wala nang ugnayan pa. Hindi ko lang alam kung naniniwala sila sa mga sinabi ko pero kung hindi ay wala na akong balak na magpaliwanag pa. Bandang 4:00 ng hapon na magsimula na ako mag-ayos. Nakaligo na ako nang katukin ako ni Mommy para papuntahin sa kwarto ni Honey. Nagpatawag pala siya na mag-aayos sa amin kaya agad na nagpunta na ako doon. Looking at your figure now, made me relieved. Maya-maya dinig kong sambit ni Honey nang maiwan kaming dalawa sa kwarto matapos maayusan. Nakita ko ang reflection niyang sinusuyod ng tingin ang kabuuan ko. Kumalaw ako at nilingon siya. What do you mean? Well, who would have thought that you're already mother of a 4-year-old boy na sobrang kulit? Sabi nito na ikinatawa ko. Kahit kasi si Honey ay sobrang stress kapag binababantayan ko sa kanya si Harvey. Magmula kasi nang matuto itong magsalita ng diretsyo ay parang wala na itong tigil sa kakatanong ng kung ano-ano. At ang pinakaayaw pa nito ay kapag kausap kanya ay dapat nakafocus ka lang sa sinasabi niya. Nanliit ang mga mata ko nang maalala ang ginawa ni Harvey sa isang naging yaya nito. Hinablot daw ni Harvey ang phone niya at itinapon sa bowl.
Umiiyak sa akin ang yaya niya kasabay ng pagpapaalam nito na hindi na niya kayang alagaan ang anak ko. Bukod sa doble ang ibinayad ko, ay pinalitan ko pang cellphone itong sinira ng maldito kong anak. Ayaw sana niyang tanggapin ang ibinabayad ko dahil wala pa daw siyang 1 linggo pero pilit na iniabot ko iyon sa akin niya. At dahil kambal tayo, hindi malabong ganyan pa rin ako kasexy kahit may anak na. Umapalatak na sabi ni Honey habang iniipon sa kabilang side ang buhok. Troy will be here. Are you aware? Tanong ko at sinipat ang reaksyon niya sa salamin. Napasinghap siya pero agad ding umiling at kumalma. Tumaas ang kilay ko. Di talaga ako sanay na hindi na ganoon sa dati ang epekto ni Troy sa kakambal ko. Kung dati ay halos magpagulong-gulong ito kapag naririnig ang pangalan ng binata, ngayon ay kung hindi ismid ay wala itong reaksyon kapag nababanggit si Troy. No, I didn't know he would come. Malamig na sagot niya. And I don't care, anyway. Kibit balikat na sagot niya kaya lalong tumaas ang kilay ko. Her facial expression says otherwise, though. 7:00 ng gabi ay nagsisimula na magsidatingan ang mga bisita. Dad, you look dashing. Bulalas ni Honey nang sumalubong si Daddy kay Mommy habang pababa ito sa hagdanan. Dad just shrugged his shoulders kaya sinamangutan naman siya ni Mommy. Kapag pinupuri talaga ay lalong lumalakang ulo. Sabay irap na Mommy. Tumawa si Daddy bago humalik sa pisngi niya at saka may ibinulong. Inirapan ulit siya ni Mommy habang namumula ang pisngi. Napangiti ako na magkahawa kami silang dumaan sa harapan ko. Let's go? Yaya ni Daddy at kinawayan ang 2 kapatid ko. Damon looks so formal in his all-black suit. Ganon din si Rowie. Nakunot ang noo habang may tila kausap sa phone. Just walk behind me. Ayoko tang kasabay lumakad. Napalingon kami ni Honey kay Tikal na agad na lumapit at bumeso sa amin. Kasunod niya si Ral na halatang hindi maganda ang mood dahil nakasimangot. I missed you, my gorgeous cousins. Sabi niya habang nakakapit sa braso ko. Sa sobrang gaslaw ni Tikal ay muntik pa siyang matapilok dahil sa taas ng suot na heels. Parang kailan lang ay sobrang bata pa nito. Ngayon ay dalaga-dalaga na at sobrang sexy. Mabuti na lang ay maagap si Ral na agad na nakakapit sa isang braso nito. Nawala ang atensyon ko kay Tikal nang hawakan ako ni Honey sa braso. Nang langunin ko siya ay napako ang tingin niya sa 2 kapapasok lang sa gate. It was Boris Samaniego and Christy de la Ford. Mukhang may pinag-uusapan ang mga ito kaya hindi sila napansin. Napalunok ako at pilit ibinaksis sa isip ang nakaraang alaalang nagsisimulang bumalik. Why? Mahinang tanong ko kay Honey. Kunot noong tinignan niya naman ako. Christy de la Ford, didn't you see her? Sabi niya na ang tinuturo pala sa akin ay si Christy. Tumikim ako at ibinaling sa iba ang tingin. I did, and it's not like I wasn't expecting to see her here. His dad is one of the boards at natural lang naman na nandito siya para dumalo sa birthday ni Daddy. Walang ganang sabi ko. Where are you? Napatingin kami kay Rowan na magpalingalinga ito sa gate habang may kausap rin sa phone. Psst, bawal makapag-date dito ha? Sita agad ni Honey sa kanya. Natatawang niyaya ko na siya para pumunta na sa garden. Pero nakakailang hakbang pa lang kami ay nahagip na kaagad ng mata ko. Ang 2 taong kapapasok lang ng gate. Agad na gumapang ang kaba sa dibdib ko lalo na nang halos mapahinto pa siya sa paglalakad nang magtama ang mga paningin namin. He was walking with his twin at nang makitang nakatingin kami ay may ibinulong siya sa kambal dahilan para mauna na itong maglakad papasok sa garden. Humigpit ang kapit ko sa braso ni Honey nang makita kong papalapit na si Kieran sa gawin namin. Ate Honey, someone's looking for you. Sabay lapit ni Dame sa gawin namin at itunuro ang matangkad na lalaki na nakatayo sa tapat ng gate. Namukhaan ko kaagad iyon. It was Caron Escuadro, Tita Sandesan. Caron! Oh my gosh, you made it! Bulalas ni Honey sabay tangkang tanggalin ang pagkakahawa ko sa braso niya. Agad na umiling ako para pigilan siya pero ang kakambal ko ay mas pinangunahan ng kung ano excitement kaya mukhang nakalimutan na nitong palapit si Kieran sa gawin namin. Honey! Habol na tawag ko pa pero hindi na niya ako nalingon at tuloy-tuloy na sa paglapit sa gawin ni Caron. Kagat-kagat ko ang labi ko dahil sa nagsisimulang pag-atake ng kaba na nararamdaman. Rinig ko ang pagtikhim ni Kieran ng halos 1 panala ang pagitan niya sa gilid ko.
Sunod-sunod ang paglunok na ginawa ko dahil pakiramdam ko ay nanuno yung bigla ang lalamunan ko. Sa sobrang tensyong nararamdaman. Saglit na nilangon ko siya at agad na tinangkang magpaalam. Excuse me, I need to go there. It's been really a long time, Hana. Rinig kong sabi niya na nagpatigil sa paghakbang ko. His voice was cold as ice when he uttered those words. Para akong mabubuwal sa hindi malamang dahilan. Napalunok ako habang sinusubukang kalmahin ang sarili. Hindi ako nakaimik dahil hindi ko makapa ang kahit na anong salita na pwedeng ibato sa kanya. How long was it again? 4 years and 7 months? Almost 5 years? Dagdag niya pa na lalong nagpakaba sa akin. Hindi ko maintindihan pero parang may kasamang hinanakit ang pagkakasabi niya sa bagay na iyon. Lumunok ulit ako. Pakiramdam ko ay parang may nagbabara na kung ano sa lalamunan ko kaya hindi ako makapagsalita. I'm sorry, but I need to go there. Magsisimula ng program. So, how was it? Sabi niyang binabalawala ang mga sinasabi ko. Nagiging matigas na rin ang boses niya na halatang pinipilit lang gawing kalmado. Inis na bumuntong hininga ako bago siya tuluyang hinarap. Saglit na nagulantang ako nang makitang itsura niya. Nakapinid ang mga labi niya na parang nagpipigil na magsalita pang muli. Masyadong maliwanag ang ilaw, malapit sa gate para hindi ko mapansin ang pamumula ng leeg niya at pagngangalit ng mga panga. It was obvious that he is fuming mad and I don't know why. Siya pa ba ang may karapatang magalit? Hindi ba dapat ay ako? Dahil pagkatapos niya akong paasahin na ipakikilala sa buong mundo bilang girlfriend niya, ibang babae ang napabalitang karelasyon niya? How's what? What exactly do you want to know, Kiran? Because I don't think I owe you any explanations here. Halos hindi ko mapigil ang pagtaas ng boses ko nang tuluyang sagutin siya. Isang hakbang niya lang ay nakalapit na siya sa akin at nablot na niya agad ang braso ko. Nalaki ang mga mata ko nang halos gahibla na lang ang layo na mukha niya sa akin. Kumabog ng todo ang dibdib ko nang muling matitigan ang mukha niya. He was mad. Ang galit sa mga mata niya ay masyadong halata dahil sa kakaibang paraan ng paninitig niya sa akin. Halos mapapikit ako nang maamoy ang pamilyar niyang bango. Naging mabilis din ang paghinga niya, tanda ng pagpipigil ng matinding emosyon. Halos magtaasan ang mga balahibo ko sa pisngi nang maramdaman kong tumama ang mainit niyang hininga doon. Ano ba? Kahit na sobrang lakas ng kabog ng dibdib ko ay buong puwersa ko siyang itinulak para mapalayo sa akin. Sa halos sa sandi pa nga na pagitan ay hindi ako makapag-isip ng tama. Ngayon pa kaya na isang hibla na lang pagitan ng mukha niya sa akin? Nagbubuhol-buhol ang isip ko. Ramdam ko rin ang panginginig at panlalambot ng mga tuhod ko dahil sa lakas ng presensya niya. If he was effortlessly attractive back then, halos dumoble o trumiple ang lakas ng karisma niya ngayong halos 5 taon ko na siyang hindi nakita. Maagap na napigilan niya ang braso kong tutulak sana sa dibdib niya. He wrapped his strong arms around my waist, dahilan para ang kamay kong tutulak sana sa kanya ay napakapit na sa polo niya na naging dahilan para malukot iyon at matanggal ang pagkakakabit ng ilang botones. Ramdam ko mabilis na paglinga niya kahit na hindi siya nagsasalita at halos maliyo ko nang ilapit niya mukha niya sa akin hanggang sa mapadikit na ang pisngi niya sa kaliwang pisngi ko. I closed my eyes as I felt something familiar in his warmth. Kahit ilang taon na lumipas at kahit siguro magdaan pa ang maraming taon, ay hindi ko makakalimutan ng pamilyar na pakiramdam sa tuwing makukulong sa mga bisig niya. His warm arms have been my comfort when I felt broke after what my ex did to me. Naramdaman ko ang pamamasa ng gilid ng mga mata ko. I tried so hard to hold my tears from falling. Dahil alam kong kapag umiyak ako ngayon, sa harapan niya ay mas lalo lang ako manghihina at hindi makakapag-isip ng tama. Napadilat ako nang muli siya magsalita. How was it running away from me all this time? He whispered with his lips almost touching my ears. Napapikit ako sa kakaibang sensasyong dinulot nito. Did you forget me, Hana? He added as he tried to touch his lips in my ears. Pumalag ako sa pagkakahawak niya sa akin para kahit papaano ay magkaroon kami ng distansya sa isa't isa. I can't really think straight whenever I'm this close to him. Sa pagkakataong iyon ay hinayaan niyang makawala ako. What did you say? Pigil ang panggigigil na tanong ko. Mapaklang umisi siya bago ako sinagot. Did you ever forget me? I can see that you tried so hard. Hindi niya na natapos ang sinasabi niya dahil sa nalubong na nampisngi niya ang palad ko. Halos manginig ang kamay ko pagkatapos ko siyang sampalin.
Ang gulat sa mga mata niya naging sobrang halata dahil sa ginawa kong pagsampal at sa galit na panigurado'y nakikita niya sa mga mata ko. I tried to calm down to utter those words I was about to say to him. If you think that I have fallen deeply in love with you, that I needed to leave you just to finally get over you, well, I'm not. Halos pasigaw at puno ng panggigigil na simula ko. Kitang-kita kong pagsingap niya matapos kong sabihin yun. I have moved on from you the moment you broke your promises to me. Ganun ako kadaling makalimot, Kieran. I thought you already knew that. Nakita mo naman kung gaano ako kabilis nakamove on sa ex ko. In one swift motion, nahila na kaagad niya ako palapit sa kanya at naikulong sa mga bisig. Kumalabog ng todo ang dibdib ko nang muling makulong sa malapad niyang dibdib. Parang tinutusok ng kung ano ang dibdib ko dahil sa hindi malamang bigat na nararamdaman ng tuluyang mapayakap sa kanya. Good for you, he murmured. Halos bulong na lang iyon na parang hirap na hirap siya nang sabihin. Napalunok ako sa sobrang gaan ng pagkakayakap niya. I feel like wanting to pull him even closer para maramdamang mabuti ang yakap niya na agad ko rin tinanggal sa isip. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin at yumuko para masilip ang mukha ko. His eyes were red. It was as if he was trying so hard to suppress his emotions. Bahagyang tiningala ko siya para matapang na salubungin ng mga tingin niya. I wanted to show him that his presence didn't affect me that much, like how he was years ago. I wanted to show him that I have really moved on from him fast. Pero nang magsalubong muli ang paningin namin ay parang bulang naglaho lahat ng nasa isip ko. His eyes were full of strange emotion but sadness, rage, and anxiety were very evident in there. Lumamlam ang mga mata niya at nag-iwas ng tingin. Para kung itinulos sa kinatatayuan ang maramdaman ko mainit na likidong pumatak sa mga braso ko. I tried to look at him but he wasn't looking at me. Nang magsalita ulit siya ay punong-puno iyon ng pait. I have never moved even an inch since the day you left, Hannah. His voice broke. Napasinghap ako. Halos hindi ko mahabol ang hininga ng marinig ang sinabi niya. Good for you. You tend to forget fast, he said while clenching his jaw. Buong gabi akong balisa dahil sa sobrang dalas na paninitig ni Kieran sa akin. Halos hindi ko magawang ma-enjoy ang party ni Daddy dahil pakiramdam ko ay matutunaw ako sa titig niya. Honey seems busy with her own thing kaya wala akong mapagsabihan ng kabang nararamdaman ko. Ilang bisita na rin ang nagsalita sa harap para magbigay ng personal greetings nila kay Daddy pero kahit isa sa mga iyon ay wala akong naintindihan. My mind was too preoccupied and my body was being conscious because of his intense stares. Pati ang paglunok ay parang napakahirap gawin sa ngayon. Isinubo ko ang huling slice ng beef steaks mula sa tinidor at saka agad na sumimsim ng wine sa cocktail glass na hawak ko. Nang minsang magangat ako ng tingin sa gawin niya, inaabutan ko na naman siyang nakatitig sa akin. Nasamid ako at napaubo dahil sa pagkabigla. Hindi ko agad na ibaba ang cocktail glass kaya halos tumalsik lahat ng laman. Nairita agad ako nang makitang natapunan ng wine ang laylayan ng dress na suot ko. Tatayo na sana ako para kumuha ng tissue pero maagap nang nagawa iyon ng kung sino. Umangat ang tingin ko sa kanya at agad tumambad sa akin ang seryosong mukha ni Boris. Agad na yumuko siya para punasan ng dala niyang panyo ang braso kong natalsikan ng wine. Are you okay? Tanong niya matapos punasan ang braso ko. Tumango ako at magsasalita na sana para magpasalamat at sabihing okay lang ako. Pero bigla na siyang lumuhod para punasan naman ang laylayan ng dress ko. Tatayo na sana ako para pigilan siya sa ginagawa nang may braso na kaagad na humila sa akin patayo. Sa gulat ay tiningala ko ang kung sino at halos mahigit ko ang hininga nang makasalubong ng tingin ko ang galit ng mga mata ni Kieran. Kitang-kita ko rin ang pag-angat ng tingin ni Boris sa kanya. Stand up! Malamig na utos niya na ang tingin ay nakadirekta sa akin. I have something important to discuss to you. Sabi niya at humigpit ang kapit sa braso ko. Sinubukan kong bawiin ang braso ko mula sa pagkakahawak niya pero lalo lang humigpit ang kapit niya doon. Tumayo si Boris at nakapamulsang pinanood kami. Tiningala ko siya. Is that true, Hannah? Tanong niya na nakadirekta ang tingin sa pinsan. Hindi na ako nag-isip at kaagad ay umiling. No,
Sabi ko at diretsyong tinignan si Kira na ngayon ay matamang nakatitig sa akin. Nananansya ang mga titig niya. We don't have anything to discuss. So please, excuse me. Aakit na ako sa itaas. Mariing paalam ko sabay hila ng kamay ko mula sa kanya. Sa pagkabigla ay nabitawan niya naman agad iyon. I was about to turn around and leave when Boris' hand held my arm. Agad na bumaba ang tingin ko sa kamay niyang nakahawak sa braso ko. I'll accompany you upstairs. Sabi niya bago pa man ako makapagtanong. Sa kagustuhang makaalis na doon ay pumayag na ako. Tumango ako at nauna na sa paghakbang. Malalaki ang mga hakbang ko at hindi na nag-abalang tingnan ko kung nakasunod ba si Boris. Ang gusto ko na lang ay makalayo doon at makapunta sa lugar kung saan hindi maaabot ng tanaw ko si Kieran. Sa lugar kung saan malayo sa mga titig niyang tumatagos hanggang sa kaibuturan ko. Where do you think you're going? Agad na napatigil ako sa paglalakad nang marinig ko ang kontrolado ngunit galit na boses ni Kieran. Saktong paglingon ko ay nakita ko ng humandusay si Boris sa Bermuda grass ng aming hardin. Napatutop ako sa bibig at patakbong nilapitan sila. Agad na napatingin ako sa mga tao sa paligid at laking pasasalamat ko nang ang atensyon nila ay nakafocus sa nagpe-perform na orkestra sa harapan kaya wala silang kaalam-alam sa ginawang panununtok ni Kieran. Didn't I warn you not to meddle in any of my dumb business, Boris? Mariing sabi ni Kieran habang dinadaluhan sa Boris at hinahawakan sa kwelyo. Ngayon ko lubos na napagtuunan ng pansin ang kabuuan niya. He looked much taller now. At ang mga muscles sa mga braso niya ay kitang-kita ko ang pag-flex dahil sa ginagawa niyang pagdakot sa kwelyo ni Boris. Napasingap ako nang makita kong gumalaw ang panga niya habang sa lubong ang kilay na nakikipagtitigan sa pinsan. He looked so manly. But his rage wasn't like before. Mukhang mas kontrolado niya ang sarili noon. He seemed more careless now. Hindi ko akalaing magagawa niya makipagsuntukan sa harap ng maraming tao. Hindi na ako nakatiis at sumali na sa usapan nila. Stop it, Kieran! Let him go! Mariin ngunit kontrolado lang ang lakas ng boses kong saway sa kanya. Nang lungunon niya ako, ay halos mapahinto ko sa paghakbang sa tindi ng emosyong nakikita ko sa mga mata niya. He looked so mad and I was scared to even utter another word. Kitang-kita ko ang lalong pagsaklit niya sa kwelyo ni Boris. Didn't you hear what my girlfriend said? Boris said out of the blue. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Girlfriend? Sino sinasabi niyang girlfriend? Ako? What did you say? Singal ni Kieran matapos magpakawala ng malutong na mura. The tone of his voice wasn't controlled anymore. He was starting to lose his calm. Agad na napatingin ako sa mga taong mukhang narinig ang mura niya. Napasingap ako nang makitang papalapit sa gawin namin si Troy. Nakita ko may sinabi siya sa mga kasama kaya umalis sa mga ito doon at lumipat sa kung saan. Sinong girlfriend mo, ha? Sino? Halos pasagaw na tanong ni Kieran. He totally lost it when Boris intentionally looked at my side. Nawala ang hising niya nang humandusay ulit siya sa damuhan nang malakas na sapakin siya ni Kieran. Napatutop ako sa bibig nang makita ang halos duguan na niyang mga labi. What's happening here? Rinig kong tanong ni Troy nang makalapit sa gawin namin. Halos magmakaawa na ako kay Troy nang naglalakad siya papunta kina Kieran. Troy! Sago ko na makitang humakbang ulit si Kieran para sugurin pa ulit si Boris. Get your cousin out of here! Please! Halos manginig ang boses ko sa nakikitang galit sa muka ni Kieran. I'm gonna kill you tonight! Rinig kong sigaw ni Kieran at itinaas ulit ang kamao para sa isa na naman suntok kahit na nakahiga na si Boris sa damuhan. Mabilis na dumalo si Troy at pinigilan ang pinsan. Halos magkasintangkad lang sila at magkasimbot ang katawan kaya nagawa niyang ilayo si Kieran sa nakahiga ng si Boris. Pero sa gitna ng dugo ang mga labi ay nagawa pa rin itong makapag-usap kay Kieran. Hoy! Wala ba akong karapatan kay Hannah? As far as I know, she's single and available. Shut your filthy mouth, Boris, or else I'll be the one to kill you tonight. Rinig kong pigil ni Troy kay Boris. Lalo nagwawala si Kieran at mukhang nahihirapan na siya sa pag-awat dito. Agad na lumapit ako at sinubukan siyang pakalmahin. Stop it, Kieran, please. Don't make us in here. Nakikiusap na sabi ko habang tinutulungan si Troy na patigilan siya sa pagwawala. The muscles in his arms were tensed. Tanda na sobrang panggigigil. Nakakuyom din ang kamao niya na mukhang hindi pa kontento kahit dugoon ang gilid ng mga labi ni Boris.
Nang lingunin niya ako, ay kitang-kita ko ang galit sa mga mata niya. He's fuming mad, and I felt my knees trembled just by looking at him. Pumalag siya sa hawak ni Troy at tuluyang hinarap ako. Troy immediately gave us space and I saw him try to call someone. Mukhang mainutusan siyang kumuha kay Boris na hirap na sa pagtayo. "Stop looking at him, Ana." Rinig kong sabi ni Kieran kaya agad na ibinalik ko ang tingin sa kanya. Pulang-pula ang labi niya dahil sa kakakagat niya doon dahil sa sobrang panggigigil. Napalunok ako nang hawakan niya ako sa magkabilang balikat. "I am warning you," sabi niya titig na titig sa akin. Huminga ako ng malalim habang kinakalma ang sarili at pinapakinggan ang mga sinasabi niya. "Oh, what did I do?" Sa nanginginig na mga labi ay nagawa kong itanong. "You should stop using someone to get rid of me," mariin niyang sabi habang unti-unting inilalapit ang mukha sa akin. Napaatras ako sa pagkabigla pero agad din niya akong hinatak para magkadikit ang mga pisngi namin. Dinig ko ang papabilis na tibok ng puso ko habang naririnig ko ang mabilis niyang paghinga. "Stop making me jealous if you don't want to see blood in front of you," mariing bulong niya. Halos mapapikit ako nang mula sa balikat ay tumaas ang kamay niya para saluhin ang mukha ko. Sa nangangatog na mga tuhod ay matapang kong sinalubong ang mga mata niya. Sadyang ipinakita niya sa akin kung paano bumaba ang mga mata niya sa akin mga labi. At nang ibinalik niya ang tingin sa mga mata ko, I saw nothing but his burning desire. I swallowed hard. Nanghihinang napapikit ako nang bumaba ang mukha niya at tumama ang mainit niyang hininga sa ilong ko. Halos tumigil ang paghinga ko nang maramdaman ko sumayad ng bahagya ang mga labi niya sa akin. Mariing napapikit ako habang hinihintay ang paglapat pa ng labi niya na mas mariin at matagal pero hindi iyon nangyari. "Not so fast, sweetheart," biglang sabi niya na nagpadilat sa akin. "I won't be able to stop if I kiss you right here," bulong niya na nagbigay ng kakaibang kilabot sa buong katawan ko. "This is not a fried banana." Mula sa pagkakababad ko sa harapan ng laptop ay agad ako napakaslot nang may marinig na nabasag mula sa kusina. Mabilis na hinubad ko ang anti-radiation glasses na suot ko at agad na tumayo patungo sa kusina. It's weekend at isang linggo na mula nang makabalik ako dito sa Paris at sobra akong natambakan ng mga kailangang asikasuhin. Lolo Movie was planning to retire this year at plano na nila ni Lola na magstay sa Pilipinas. Tito Vince and Tita Kylie were against it dahil alam nila na hindi rin makakapagpahinga si Lolo doon kapag nakitang sobrang subsob sa trabaho sa daddy. Hindi niya maaatim na manood lang at makitang nahihirapan sa trabaho ang anak. A day before I went back here, kinausap ako ni daddy na lumipat na sa YS na matigas ko naman tinutulan. YS was already well established kahit na maglilimang taon pa lang ito mula nang ma-launch. Sabi ko ay hindi ko pagamay ang lahat ng trabaho kaya hindi pa ako pwedeng bumalik. I asked him to give me more time here na alam ko may extend lang na may extend dahil wala na akong balak na magstay pa sa Pilipinas. At ang akala ko ay ganoon lang iyon pero nang gabi ding iyon ay si mommy naman ang nangumbinsi sa akin na umuwi na. Kahit ang araw na ng flight ko ay pinaramdam pa rin ni mommy na nagtatampo siya sa akin. Tinawanan ko lang sila at sinabing hindi na ako bata. Na isipin na lang nila na sooner or later ay lilipat din ako ng bahay para maging independent. She even asked if I am dating someone here kaya ayaw ko na daw umuwi. Natatuwang umiling lang ako kaya nakahinga siya ng maluwag. Si Honey naman ay hindi pa bumabalik dito. Naroon daw siya nga asikasuhin muna doon at mukhang alam ko na kung ano. Napailing ako nang maalalang naabutan ko sila ni Troy na nag-uusap sa party ni Daddy. Mukhang kinakain na kaagad ng kakambal ko ang sinabi niyang hindi niya napapansinan sa Troy kahit maghubad pa ito sa harapan niya. "Harvey!" Mariing tawag ko sa kanya kahit hindi ko patuluyang nararating ang kusina. Alam kong nagmaldito na naman ang anak ko dahil siguro hindi nasunod ang gusto nitong kainin. "Madam, ayaw niya po ng fries katulad ng sinabi mo iluto ko," sumbong ni Freya. Nang dumating ako sa kusina at makitang nakasabog sa mesa at sa sahig ang mga fries na pinaluto ko sa kanya. Harvey was sitting in a high chair at kunot ang noo habang pinapanood si Freya na nagsusumbong sa akin. Basta sa pagkakatingin niya ng masama kay Freya ay mukhang alam niyang isunumbong siya nito. Kahit na nga ba siguradong wala naman siyang naintindihan sa mga sinabi ni Freya.
I never taught him Tagalog yet. Kahit French ay hindi siya marunong at hindi rin nakakaintindi dahil never ko pa naman siyang inilabas dito. Even if he was sick, I only call doctors to come here and check him. He only speaks and understands one language and that is English. I composed myself at inuna munang harapin si Freya. Pakisinop na muna ng mga yan, Freya. Pasensya na. Ako nang bahala sa sutil na ito. Sabi ko. Naiiling na nangingiti siya bago sinulyapan si Harvey na masama pa rin ang tingin sa kanya. Ni hindi mala ito natakot sa sigaw ko. Ba't may pinagmanahan pa yata? Behave naman siya madalas, madam. Ayaw lang talaga niya kapag hindi siya nakakakain ng paborito niya. Komento pa nito at sinimula ng sinupi ng mga kinalat ni Harvey.